Magandang araw mga kapuso, narito na tayo sa 438th episode ng Abot Kami na Pangarap. Pinapanood na nga ng mga empleyado ng Apex saka East Ridge. Kalat na nga sa mga balita yung patungkol kay Moira, yung pagkaka-aresto sa kanya. Maski si Nerissa hindi niya makayanan ang pinapanood niya. At ito namang sina Aling Josa at si Chang Susan nanonood din ng balita. Samantalang sabi naman ni Moira, anong ginagawa mo rito, Lynette? Pumunta ka rito para pagtawanan ako, sabi naman ni Lynette. Pumunta lang naman ako dito para makasiguro na kung si Moira nga ba talaga yung nakulong. Baka naman kasi fake news, baka naman kasi iba, at makatakas ka na naman. Alam mo Lynette, wala akong pakialam sa'yo. Sabi naman ni Lynette, alam mo meron akong sasabihin sa'yo eh. Magagawa na namin yung ginagawa namin ni RJ at yung inala mo na meron kaming relasyon, totoo yun. Totoo yun na meron kaming relasyon ni Robert, sabi niya, no? Sabi naman ni Moira, makati ka talaga kahit noon pa. Walang iya ka. Dapat talaga sa'yo. Patayin kita. Kinuha niya yung gunting sa likod. Sasakin niya si Lynette. Ngayon, inaawat na siya ng mga pulis. Sabi naman ni Lynette, walang iya ka talaga, Moira. Ikaw nga talaga yan. Kasi papatayin mo ko. Sige na, kunin niyo na sa loob yan. Dalhin niyo na yan. Sabi naman ni Moira, walang niya ka Lynette, papatayin kita. Ako na ang bahala sa'yo. Talagang sabi ni Lynette, no? Alam mo Moira, fake news ka. Lahat ng mga sinabi ko sa'yo, pinaniniwalaan mo. Kahit noon pa, wala kaming relasyon ni RJ. Dahil hindi ko siya inagaw sa'yo, sabi ni Moira. Ikaw ang dahilan kung ba't nasira ang pamilya ko. Kung bakit nawala sa akin ang karir ko, ang asawa ko at ang anak ko. Ikaw ang sumira ng buhay ko. Samantala si Carlos, sinabol niya si Zoe. Zoe, ano na naman ba yun? Zoe, ang sa akin lang, huwag mo nang puntahan si Moira para hindi ka mapahamak. Dahil sa kanya kaya ka napapahamak. At saka marami mga media. Gusto mo ba yun? Na maungkat lahat ng mga issue at madamay ka rito? Ayoko lamang masira ang karir mo kasi inaalala kita. Nag-aalala ako sa'yo, concern ako sa'yo. Sabi naman ni Zoe, lagi naman kayong ganyan eh. Lahat na kayo pinipigilan na makipagkita ako kay mami. Samantala sabi naman ni Annalyn, Nay, punta po muna ako sa CR ha. Sabi naman ni Lynette, okay sige, nasan ba ang tatay Carlos mo? Hinatid lang po si Zoe sa may parking area. Ngayon sabi naman ni Carlos, Zoe, ano ba, makinig ka sa akin. Concern lang naman ako sa iyo eh. Nag-aalala ako sa kaligtasan mo. Sabi naman ni Zoe, bakit masama ba napuntahan ko si mami? Lahat na lamang masama ang tingin sa akin. Lahat ng mga tao na sa paligid ko pinipigilan na makapagkita ako kay mami. Hindi mo rin ako matitis dahil anak niya ako. Dahil nag-aalala ako sa kanya. Kung walang tao nag-aalala sa kanya, pues ako, nag-aalala ako. Hindi nila alam, nasa likod nila si Lynette. Nakatanaw ito sa di kalayuan at niyayakap nga ni Carlos itong si Zoe para i-comfort. Ngayon, lumapit itong si Carlos kay Lynette. Sabi niya, Lynette, tara na, nasan ba si Annalyn? Sabi naman ni Lynette, alam mo Carlos, kanina pa kita hinahanap eh. Saan ka ba galing? Nagsinungaling si Carlos, sabi niya. Nakipag-usap lang ako doon sa may pulis kasi meron siyang tinanong sa akin. Ganun ba? Sabi ni Lynette. Ngayon dumating na nga si Annalyn, sabi nga ni Carlos, dyan na pala si Annalyn eh, tara, umuwi na tayo at alam kong pagod kayo, galing sa biyahe pa Japan. Ngayon eto na, talagang kinukuyog na nga ng mga reporters o ng media itong si Moira. Tinatanong nila, sabi nila, Ma'am Moira, tanyag, totoo ho ba yung mga akusasyon binabato sa inyo na kayo po ang may kinalaman o mastermind sa pagkawala at pagkidnap kay Sir Pepe? Sabi naman ni Moira, Robert, tulungan mo ko, nagmamakaawa ko. Please, kaya ko naman magbago eh. Magbabago na ako. Tulungan mo ko makalabas dito, sabi ni RJ. Wala na akong pakialam sa'yo, Moira. Wala na akong concern sa'yo kahit katiting. Ang laki na ng kasalanan ginawa mo sa akin, sa pagkatao ko at sa pamilya ko. Kaya huwag ka nang umasa pa na makakalabas ka rito. Babulok ka dyan. Sabi naman ni Giselle, huwag mo na nga bilugin pa ang utak ni Obeng. Wala na siyang pakialam sa'yo at wala ka nang maloloko dito. Mabuti pa, mga pulis, dalhin nyo na yung si Moira sa loob ng selda. Gusto namin makita kung ano magiging buhay niya sa loob ng selda. At saka huwag kayo magpapadala sa mga drama effect niyan. Dahil inuutulang kayo niyan. Sabi naman ni Moira, Robert, tulungan mo akong makalabas dito. Sabi naman ni Chang Susan, sige, halang ang kaluluwa niyan. Ngayon eto na, pinasok na nga si Moira sa may selda. Lahat ng tao nagrarally. Lahat ng tao chinicheer up siya.
Sinasabi, Moira, Moira, Moira. Paulit-ulit. Ngayon lumapit si Josa, sabi niya, naririnig niyo ba yon? Lahat ng mga preso sa loob nagsisigawan. Paano nangyari yon? Sabi naman ni Giselle. Oo nga, lahat sila. Chini-cheer up nila si Moira. Sabi naman ni Giselle, dagdag pa niya, di kaya si Moira ang bago maging reyna ng Zelda? Sabi naman ni Chang Susan, naku, imposible mangyari yun, Ma'am Giselle. Eh di ba nga si Moira saksakan ng sama? Eh panigurado meron din mas masama sa kanya doon sa loob. At saka ang kasabihan nga, di ba? Kapag ikaw'y masama, galit ka rin sa kapwa mo rin masama. Kaya imposibleng mangyari yun na siya yung galangin sa loob. Meron at meron pa rin siya makakaaway dyan. Sabi naman ni Chang Susan, dagdag pa niya, lalo na ngayon, meron akong kakilala dyan sa loob. Sabi naman ni Giselle, talaga ba, Aling Susan, totoo yung sinabi mo? Opo naman, meron akong kakilala dyan sa loob. Kaya alam ko na kung ano ang gagawin. Kasi nga naman, in case nga naman doon na lahat ng tao sa loob ng presinto kumampi kay Moira, meron pa rin daw kakilala si Chang Susan o kakampi na maaari niyang utusan para pahirapan si Moira sa loob. Nakakatoto eksena to, nakakuha ng ideya si Giselle. Napapangiti siya. Diba? Great idea. Samantala, nakapasok na nga si Moira sa mga teritoryo ng mga inmates. Nandito sila sa may sampayan ng mga damit at labahan. Sabi ng mga kakosa niyang babae, yun yung si Moira Tanyag. Oo, kilala ko yan eh. Ngayon, merong sumalubong sa kanya na babae na sabi niya, hinahamon kita, sparring tayo. Isang round lang. Ngayon, biglang lumabas si Mildred. Ito yung parang dito, parang pumapangalawa sa mayor. Diba, siga-siga. Oy, anong nagaganap dito? O, ikaw pala, Moira Tanyag. Akalain mo nga naman, pinagtagpo pa tayo dito. Sabi naman ni Moira, sino ka ba, ha? At mo kilala? Hindi naman kita kilala. Sabi naman ni Mildred, ay nako, Moira Tanyag. Nakalimot ka kagad? Nalimutan mo agad ako? Naalala ni Moira, siya nga pa rin nagpahirap sa kanya nung unang beses siya nakulong. Ayan, binuhusan siya ng ihi. Tapos sinikmuraan siya. Ayan, di ba yung unang beses na nakulong si Moira? Ngayon, sabi ni Moira, ay, ikaw pala. Sabi naman ni Mildred, naalala mo na ako. Siya nga pala, meron akong pa-surprise sa'yo. Yun pala, sinikmuraan si Moira. Tapos tinadyakan. Nung bigla na lamang napasubsub sa may si Moira, tinadyakan siya na tinadyakan. Siyempre, nagrarally na yung mga inmates, ang iingay. Siyempre, itong si Moira lumaban. Siya nga, yung reyna ng kontrabida, di ba? Siyempre, hindi siya magpapatalo. Sinasakal siya dito. Ang ginawa naman ni Moira, tinadyakan si Mildred. Kaya nakaiwas siya, nakataka siya sa pananakal nito. At sinampiga si Mildred. Nakipaglaban, sabi niya, kala mo sa akin, hindi ako papalag? Ha? Ako si Moira Tanyag at wala pang nakakatalo sa akin. Sabi naman ni Mildred, aba, lumalaban ka na ngayon, ha? Umalis si Mildred, kumuha ng baseball bat. Sabi ng mga kasama niya, naku madam, bakit mo kinalaban yun? Oo nga, ba't mo kinalaban yun? Ba't mo sinaktan? Yari ka ngayon. Rest back yan, panigurado. Magtago ka na. Yan na, yari ka ngayon, Moira. May dala-dalang ni si Mildred na baseball bat. Bakal pa. Stainless. Inodyokan yung mga mga Marisol na kasamahan. At ito na nga, natakot na nga si Moira. Sabi niya, patawarin mo na ako. Hindi ko naman alam na hantong sa ganito eh. Sige na, susundin ko yung mga gusto mo. Kasi nauna ka, sinaktan mo ako, kaya gumanti lang naman ako eh. Sorry na. Patawarin mo na ako. Sabi ni Mildred, walang sorry dito. Grabe, talagang sinikmuraan siya ng baseball bat. Pinaghahampas si Moira. Sobrang sakit na ng katawan niya. Magkakapasa saka magkakasugat siya dito. Pinaghahampas siya sa tagiliran, sa braso, sa likod, sa may tiyan. Grabe, siya dito eh. Parang namimilipit na sa sobrang sakit. Hanggang sa dumating na nga yung mga jail guards. Inaawat na sila. Tama na yan. Tigil niyan. Tigil. Ngayon ito namang si Chang Susan, sabi niya, Ma'am Giselle, buti naman at pumayag si na Doc RJ saka si Joseph na mauna na silang umalis. Sabi naman ni Giselle, paano ba naman di sila papayag? Sinabi ko, meron pa akong appointment na gagawin. So pag-usapan na natin. Sigurado ba kayo, Aling Susan, na meron talaga yung kakilala dito at maasahan yung kakilala nyo? Oo naman, Ma'am Giselle, panigurado yun kasi yun ang tinuruan kong maging kriminal. Yun nga lang, ako pa rin ang swerte kasi nahuli siya. Ako naman, hindi ako nakulong. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Tawan-tawa si Giselle. Tapos lumabas na nga itong si Mildred. Oh,
"Akalain mo nga naman Maring Susan, ikaw pala 'yan." Sabi ni Tiyang Susan, "Oh, Mildred, peke, eh, plastic, eh." Ayan, oh, sabi ni Mildred, "Aba, mestisa ka pa rin lalo kang pumuputi, ah." Sabi ni Mildred 'no, bago niyang kakampi.